Hello Virgo! Salamat sa pagbisita. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Virgo. Kunin lang po natin ang nakarelate tayo na mensahe, tapon natin yung hindi. Pag hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na reading o susunod na buwan ang siyang nakakarelate tayo. Kaya like, share, subscribe lamang po para maabutan niyo yung mga ano na yan, mga reading na yan. Ang unang pumasok sa isip ko, desperado. Desperado ka na ba? Meron kang gustong sendan ng message of love? Meron kang gustong pag-aminan na tao ng iyong nararamdaman? Pero nag-hesitate ka. Pwede natatakot ma-reject. Pwede din naman na natatakot na makastigo, natatakot na masabihan ng mga bagay na hindi mo gustong marinig. Um, kung in a relationship ka, pwede din naman ito na in a relationship ka, may gusto kang aminin sa partner mo or may gusto kang sabihin, pero for some reason, nag-chicken out ka, parang in-overthink mo, as usual, kung ano yung re-react niya, kung ano yung sasabihin niya, kung ano yung reaction niya, essentially. And baka ito ay isang bagay na hindi mo gusto. Pride ba yan? Nanggagaling. Tabi ko yan muna ha. Hindi mo makikita sa frame or putol. Okay lang yan. Yun ang core energy mo. Message of love. Meron kang gustong sendan. Pwede din na may gusto mag-send sa'yo ng message of love. Pero nahihirapan ka pang pagdesisyonan. Yung iba naman sa inyo, pwedeng may gustong tao. Tapos, ayaw niyang isend yung message na yun kasi bukod sa feeling niya mare-reject siya, pwedeng in a relationship pa si Virgo. Um, hindi makatulog. Pero pwede din kasi na gagawa ka ng paraan para masabi na to eventually. You are very much in your head, Virgo, kasi lahat to, headspace yan eh. Being in your head too much. Lalo na yung Page of Swords, pagpaplano, meron kang gustong simulan, meron kang gustong tahakin, meron kang pinaplano, pero hindi ka naman makapagdesisyon. Ewan ko, trap ka pa sa isang bagay. Pwede din naman na kung career-related ito, kung nandito ka para sa career, pwede kasi na meron kang gustong pasukin or applyan, gusto mo mag-intern o kaya gusto mo mag-apply, okay lang sa'yo na hindi mataas ang posisyon agad, pero hindi ka naman makapag-desisyon kung halimbawa in-offeran ka na, no, may job offer na, hindi ka makapag-desisyon, parang hindi ka pa ready na umalis dun sa current job mo. Tapos, Five of Swords, ewan ko, mental anguish. Hindi ka pa fully maka-move on. Meron kang pinaglalaban eh. Rejection, failure, pride. Suko na. Suko na sa kakalaban. Ibang laban naman. Ibang laban naman. Iba naman yung yung gagawin ko or tatahakin ko na path. Alam mo yung ready to fight. Sabi mo sa friends mo. Pero pagkaharap mo na, ka na, umuurong na bigla.
nawawalan ng lakas ng loob, pwedeng gano'n. Mukhang career related for most of you. Pwede din kasi na ano hesitant ka mag-invest into something. Hindi ka pa makapag-desisyon. Kasi pwedeng nalugi ka na dati. Pwede din naman na business related ito, natalo ka na dati, nalugi ka na, hindi ka pa makapag-desisyon kung anong gagawin mo sa assets mo. So, willing ka to venture into something new. Pero, hindi pa ganun ka fully equipped. Pwedeng wala pang enough na kapital para magsimula. Pero, ang maganda nun, ikaw ay ready na magplano dun sa bagong path na tatahakin mo. Ngayon, since ang iyong core energy ay message of love, punta tayo sa romance side naman na ito. Pwedeng yung iba sa inyo ay in a relationship, si Virgo. In a relationship, hindi ka pa fully makaalis kasi na-reject ka na dati. O pwede din naman na hindi ka makapag-message kasi either wala kang pera or hindi mo siya mayaya for a date. High maintenance siya, pwedeng ganon. O pwede din naman na you are still in a relationship. You want to send that message of love, pero marami dito ang parang feeling defeated, feeling talo, na arguments, maraming pagtatalo. I'm leaning towards dun sa in a relationship pa si Virgo. Hindi pa siya fully makaalis doon sa relationship niya. So, kung ikaw ay cross-watcher kay Virgo, you're dealing with a Virgo, hindi pa sila fully makapag-commit kasi hindi pa sila stuck pa sila. Parang nasa limbo pa. Hindi pa sila, ayan o, tingnan mo o. Naka-blindfold pa. Hindi nila alam kung ano mangyayari after. Wala silang intel kung ano yung action na pwedeng gawin. So, kung ikaw ay nag-aantay, pwedeng hindi pa sa ngayon ang offer of love. Medyo marami pang ganap sa buhay ni Virgo para siya ay makapag-offer ng cup of love. Kung ikaw na pwede din naman, energies is interchangeable. Pwede yung Virgo, ikaw ang naghihintay ng message of love. Hindi pa handa yung ka-situationship mo para offeran ka ng kung ano man yung iyong ine-expect. Probably because in a relationship pa sila. At hindi pa sila handa. Yun lang yun. In a relationship pa sila, hindi pa makapag-desisyon. Marami pang kailangang aralin, marami pang iniintay, marami pang kailangang i-consider sa pagdedesisyon. Inaaral pa yung terrain, inaaral pa kung ano yung mga kailangan nilang ayusin. Pero Virgo is not in a good situation right now. Pwedeng yun nga nalugi. Pwedeng siya yung iniwan. Hindi niya pa alam yung gagawin. May issue sa partnerships. Pwedeng work yun, pwedeng love related. Hindi pa nag-work in Virgo's favor ang mga bagay-bagay. Bakit ba puro nahuhulog yung cards? Sandali ah. Umulan na naman. Didilim na naman. Ay! Tingnan mo yan, no? Tower, huling-huling card mo. Ibig sabihin, bibigyan ka na ng universe ng isang malupit na sampal. Ito ay sampal ni universe. You could be in a relationship na hindi talaga meant for you. Pwedeng hindi kayo compatible. O pwede naman na hindi pinilit lang. Pwede kasing pinilit nyo magstay together kasi nagkaanak, yung ganun. Pero hindi nyo talaga, alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo magkasundo in a lot of things. Hindi kayo compatible. Pwedeng in denial.
na hindi compatible. Halos ito ang parang energy of the collective this month, this December. Happy holidays pala, Virgo. Mukhang ito ang energy ng collective. Ito ay pagpapadalos-dalos. Biglang may maiisip na thought na gagawin, pero parang na magmamadali para lang magawa yon. May pagmamadali, parang, ay, end of the year na, kailangan ko na ito magawa, kailangan ko na ito matapos. Pero, in reality, um, nagmamadali ka for nothing. Magpapadalos-dalos. Merong sampal na ibibigay sa iyo si universe, pwede in this December. This could be, ano yung usually na itsura ng sampal na universe? Yung sampal na universe, nabawa nahuli mo yung partner mo na cheating. It doesn't happen overnight. Alam mo na hindi na kayo masaya sa isa't isa. Pero hindi nyo kino-confront yung elephant in the room na yon. So, ang mangyayari nun, eventually, yung isa, mag-cheat na lang siya para, tas okay lang sa kanya na mahuli mo siya kasi alam niyo naman sa sarili niyo na hindi na nag-work yung relationship. Alam mo yon yung ganun. Yan eh. Yung hindi makaalis, nagpapatay mali siya, kunwari walang problema, kunwari hindi masaya sa relasyon na nasaan siya, pero iniinda niya na lang, parang maghihintay na lang siya ng sampal na universe para si universe na ang gumawa ng aksyon para tuluyan na siyang makaalis. So, yung iba sa inyo, pwedeng kayo na yung gagawa nung ano na yan, nung pagtakas. Pwede din naman na meron kayong pagdedesisyonan na brush and rush, padalos-dalos. Pwede din naman na may kinalaman sa pera ang pagdedesisyon na yan. Parang mamadali kayo na yayain magpakasal yung partner nyo. Pwedeng ganon. Pwede din naman na kahit hindi ka pa sure sa sitwasyon, gagawa ka ng paraan para mamadaliin mo para lang masil na yung deal na ito. Pwedeng ganon. Or yung isang scenario na nakikita ko, parang nag-chicken napanghihinaan ng loob si Virgo. Parang hindi siya naging successful in the past. Alam niya na hindi pa rin siya magiging successful in the future. Pero kahit alam mo yon Virgo, you run the risk of magmamadali na gagawin ng isang bagay. You are manifesting something new, pero mauuna muna ang sampal na universe. How does that look like? Pwedeng bibigyan ka ng blessings or i-equip ka ng universe with all the resources that you need. Pero ang pagdadaanan mo muna ay breakup o kaya malilay off ka, matatanggal ka sa trabaho, hindi mag-work yung partnership, mag-aaway muna. Yon. May pagpaplano. Ang energy na pipick up ko kay Virgo ay hesitation, pero at the same time, magpaplano. Pwede din naman kasi na typical ugalian ni Virgo, magplano, tas hindi niya, walang follow through. Hindi niya gagawin. Yon. May kinalaman sa pera, yung pagpapadalos-dalos. Pero, medyo magulo ang enerhiya ni Virgo ngayon. Ang push and pull. Alam mo yun, ayoko munang gawin, pero sige, gawin ko na to. May pagka-ADHD lang. Sorry pero hindi mapirmi. Kahapon parang nag-aaway sila ng partner niya. Away bate, alam mo yon. Kahapon nag-aaway, tas ngayon parang pakasal na tayo, yung ganun. Pero, major energy na napipick up ko is, yun nga, natatakot gumalaw si Virgo kasi parang okay lang ako dito, okay lang na trap ako, okay lang na kunwari hindi ko nakita. Kasi nakaranas na ng enough failure and rejection si Virgo. So, ayaw niya nang maulit yun, ayaw niya nang maramdaman ulit yun, kaya may hesitation, may pagdadalawang isip. Ay, sorry kung gumalaw yung camera. May pagdadalawang isip at pagdududa. Self-doubt actually. May self-doubt si Virgo kasi parang everything is not falling into the right place para kay Virgo. Parang I feel so worthless. I feel na wala na akong ginawang tama. Kahit anong maisip kong bago,
kahit man nasa akin na lahat, parang hindi pa rin nagsa-succeed, lagi na lang ako nagfe-fail. Kahit sa partnerships, hindi namumunga ng tama at parang hindi ako nabibiyayaan in a way na tingin ko deserve ko naman, yung gano'n. Masyadong hurt pa who hurt you, Virgo? Masyadong ano pa, nursing an injury pa. Nursing a broken heart, pwedeng gano'n si Virgo. Kaya hindi pa siya ready na mag-venture into something new. Meron mo ng pagdadaanan na tower moment si Virgo, yung sampal na universe, meron mo nang mawawala. Here's your do-over. Aww. Kung ano man yung negative emotion, self-doubt, jealousy, pwedeng ganon, o kaya hindi magandang nararamdaman ni Virgo towards his or himself, it's time to let that go. Kasi if once you feed that insecurity, kakainin, lalamunin ka niyan. Hinihimok ka ni universe ngayon na magsimula ng panibago, let go of, I know easier said than done, na let go of that past mistakes. Kung meron kang pagkakamali nung nakaraan na tingin mo na bumabagabag sa'yo, tingin mo nag-weigh sa'yo down, it's time for you to let that go. And parang gusto kong bigyan ng clean slate. Actually, itong tower, ending your reading is a tower. Pagka nawasak na yung tower, nawasak na lahat ng naipundar mo, that doesn't sound good, I know, pero pag nawasak na yung kung ano man yung meron ka ngayon, it's a do-over. So, mukhang this December, yun muna yung mangyayari. Pwedeng hanggang early January, yun muna mangyayari. Meron munang wawasakin sa universe, sa buhay mo para tulungan ka na totally makaalis. Kasi parang pag nawasak na yung tower, magkakaroon ka na ng chance na magsimula ulit kasi may land na na open na pwede mong tayuan. So, this is a sign na bibigyan ka ni universe ng do-over, ng bagong simula. So, actually, kahit wala kang gawin, kahit pa nanghihinayang ka o natatakot ka na magsimula, mag-send ng message or whatever, gagawa pa rin si universe ng paraan para makapagsimula ka ulit. So, yun. Subscribe lamang po kayo. Like, share, subscribe. Iwan ko na yun dun. Sana makita ko kayo ulit next time, Virgo. Salamat sa pagbisita and see you soon. Bye-bye!